May mga lugar sa Biblia na tila nababalot sa misteryo, mga lokasyon na hindi lang bahagi ng kwento kundi maaaring may totoong ebidensya sa kasalukuyang panahon. Ngunit bakit ang ilan sa mga ito ay tila itinago ng Diyos? Ang hardin ng Eden, ang tore ng Babel, ang bundok Sinai at ang pulang dagat, mga lugar na nagbago sa kasaysayan ng pananampalataya. Ngunit nasaan nga ba ang mga ito? May mga sinaunang ebidensya bang magpapatunay sa kanilang pag-iral o nananatili lamang silang alamat? At higit sa lahat, bakit mahalaga para sa atin ngayon ang pag-unawa sa kanilang tunay na kahulugan? Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga nakatagong katotohanan sa Biblia na maaaring hindi mo pa naririnig. Ang ilan sa mga lugar na ito ay matagal nang pinagtatalunan ng mga eksperto, habang ang iba ay may nakakagulat na mga posibleng ebidensya na maaaring baguhin ang ating pag-unawa sa mga himala ng Diyos. Ano ang matutunan natin sa mga sagradong lokasyong ito? At paano ito makakatulong sa ating pananampalataya at espiritual na paglalakbay? Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, manatili hanggang sa dulo ng video na ito dahil maaaring may isang bagay dito na magpapabago ng pananaw mo sa pananampalataya. At bago tayo magsimula, gusto kong malaman, aling misteryosong lugar sa Biblia ang pinaka-nakaka-curious para sa iyo? I-comment mo sa ibaba at tingnan natin kung ito rin ang pag-uusapan natin ngayon. May isang lugar sa kasaysayan ng Biblia na patuloy na naguguluhan ang mga iskolar at mananampalataya, ang hardin ng Eden. Ito ang paraisong nilikha ng Diyos, isang lugar ng kasaganaan, kapayapaan at espiritual na koneksyon, ngunit ito rin ang naging eksena ng unang pagsuway ng tao. Ngunit nasaan ito? Ipinapahiwatig ng Genesis 2:10-13 na ito ay nasa isang lugar kung saan nagmumula ang apat na ilog: Pison, Gihon, Tigris at Euphrates. Dahil dito, maraming eksperto ang naghahanap sa mga rehiyon kung saan dumadaloy ang mga ilog na ito, partikular sa Mesopotamia, isang bahagi ng kasalukuyang Iraq. May mga teorya rin na ito ay nasa Persian Gulf, sa ilalim ng tubig na tinakpan ng pagtaas ng dagat libu-libong taon na ang nakalipas. Ang iba naman ay naniniwala na ang Eden ay hindi isang pisikal na lugar, kundi isang espiritual na estado ng pagiging perpekto kasama ang Diyos. Ngunit paano natin malalaman ang katotohanan? Ang paghahanap sa hardin ng Eden ay hindi lamang isang akademikong pagsisiyasat, kundi isang espiritual na paglalakbay. Maraming ebidensya ang nagsasabing ang Eden ay maaaring nasa Turkey, malapit sa pinagmulan ng ilog Tigris at Euphrates. Ang ilan naman ay tumuturo sa Africa, lalo na sa Ethiopia, dahil sa pagbanggit ng ilog Gihon na dumadaloy sa Kush, Genesis 2:13, isang rehiyong tinutukoy sa Biblia bilang bahagi ng sinaunang Ethiopia. Kung ito man ay isang lugar na pisikal o isang simbolo ng perpektong relasyon ng tao sa Diyos, malinaw ang mensahe ng Eden. Ito ang simula ng pakikipag-ugnayan ng tao sa may kapal, isang buhay na puno ng biyaya at malayang kalooban. Ngunit dahil sa pagsuway ni na Adan at Eva, nawala ang pribilehiyong ito at ang tao ay napalayo sa Diyos. Ang tanong ngayon, kung totoong may hardin ng Eden, paano ito nawala? May mga naniniwala na ang hardin ng Eden ay tinakpan ng malaking sakuna marahil ng dakilang baha noong panahon ni Noe, Genesis 7. Sinasabi ng ilang eksperto na kung mayroong tunay na lokasyon ng Eden, maaaring ito ay nalubog sa ilalim ng Persian Gulf matapos ang malalaking pagbabago sa klima at pagtaas ng tubig dagat. Ang iba naman ay naniniwala na ito ay itinago ng Diyos, gaya ng paglagay ng kerubin na may nagliliyab na espada sa pasukan ng Eden upang hindi na makabalik ang tao, Genesis 3:24. Ngunit higit sa paghahanap sa pisikal na lugar,
dapat nating maunawaan ang mas mahalagang mensahe. Ang Eden ay sumasalamin sa orihinal na plano ng Diyos para sa tao. Isang buhay na malaya sa kasalanan, puno ng biyaya at may direktang relasyon sa may kapal. Kaya't ang tunay na tanong ay hindi lamang saan ito matatagpuan, kundi paano natin muling makakamit ang Eden sa ating buhay. Kung ating susuriin ang aral sa Eden, makikita natin ang mahalagang kahalagahan ng pagsunod at pananampalataya. Hindi aksidente na binanggit sa Genesis na ang Diyos mismo ang naglagay ng tao sa paraisong ito upang pagyamanin at ingatan ito. Genesis 2:15. Ang buhay sa Eden ay hindi lamang tungkol sa kasaganahan kundi sa espiritual na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit ano ang nangyari? Pinili ng tao ang sariling kalooban kaysa sa utos ng Panginoon at ito ang nagdala ng pagkahiwalay sa Diyos. Ito rin ang dahilan kung bakit tayo ngayon ay naghahanap ng kahulugan, kapayapaan at katotohanan. Ang kasalanan ang naglayo sa atin mula sa paraiso, ngunit sa pamamagitan ng Hesukristo, ang pintuan pabalik sa Diyos ay muling nabuksan. Kaya't sa halip na hanapin ang Eden sa mundo, dapat nating hanapin ito sa ating puso, sa pamamagitan ng pagsunod, pananalangin at pananampalataya. Kaya nga, kahit na walang nakakatiyak kung nasaan ang hardin ng Eden, isang bagay ang tiyak, ang tunay na Eden ay ang pagpapala ng Diyos sa mga taong lumalapit sa Kanya. Ang hinahanap nating paraiso ay hindi simpleng pisikal na lugar, kundi ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga naniniwala sa Kanya. Sinabi ni Hesukristo, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Juan 1:1. Kaya't kung nais nating maranasan ang tunay na Eden, dapat tayong bumalik sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsunod at pagsisisi. Ngunit paano natin malalaman kung ang iba pang banal na lugar sa Biblia ay tunay na umiiral? Ano naman ang tungkol sa Tore ng Babel? Totoo nga bang ito'y umabot sa langit? Isa sa mga pinakamahiwagang kwento sa Biblia ay ang pagtatayo ng Tore ng Babel. Ayon sa Genesis 11:1-9, ang mga tao ay nagkaisa upang magtayo ng isang napakataas na tore na abot sa langit. Ngunit sa halip na ipagdiwang ito, ginulo ng Diyos ang kanilang wika, kaya nagkaroon ng iba't ibang lingwahe sa mundo. Ngunit ito ba'y isang literal na tore o isang espiritual na aral tungkol sa pagmamataas ng tao? Maraming iskolar ang naniniwala na ang Babel ay tunay na isang sinaunang lungsod na matatagpuan sa Mesopotamia, ang lupain ng sinaunang Babylon sa kasalukuyang Iraq. Sa lugar na ito, mayroong isang bantog na istruktura na tinatawag na Etemenanki Ziggurat, isang napakalaking templong tore na posibleng inspirasyon ng kwento ng Tore ng Babel. Ngunit bakit nga ba pinahinto ng Diyos ang kanilang proyekto? Ang kwento ng Tore ng Babel ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pagtatayo ng isang tore, kundi sa puso ng tao na nais makipantay sa Diyos. Sa halip na magpakumbaba, pinili ng mga tao na ipakita ang kanilang kapangyarihan at kalayaan sa pagsasabing, "Magtayo tayo ng isang tore na abot sa langit upang tayo ay maging tanyag." Genesis 11:4. Ngunit hindi ba ito kapareho ng naging kasalanan ni Lucifer na nais maging katulad ng Diyos at itinapon mula sa langit? Isaiah 13:12-15. Ang kayabangan at ang pagnanais ng tao na umangat ng wala ang Diyos ay palaging nagdadala ng pagbagsak. Ganito rin ang nangyari sa Adan at iba. Hindi sapat sa kanila ang Eden. Gusto nilang magkaroon ng kaalaman tulad ng Diyos. Sa Babel, hindi sinira ng Diyos ang tore, sa halip ginulo niya ang kanilang wika na siyang naging dahilan ng kanilang pagkakawatak-watak. Isipin mo, isang sandali lang, ang lahat ay nagkakaintindihan,
Ngunit sa susunod, hindi na sila magkaunawaan. Ngunit bakit mahalaga ang kwento ng Tore ng Babel sa ating panahon? Dahil ipinapakita nito kung paano maaaring bumagsak ang tao sa pride at kung paano ang Diyos ang may kontrol sa lahat. Sa mundo ngayon, maraming tao ang gumagawa ng kanilang sariling Babel, mga proyekto, negosyo at pangarap na tinatayo ng walang Diyos. Ngunit ano ang nangyayari kapag ang ating mga plano ay wala sa kalooban ng Diyos? Madalas itong humahantong sa pagkakawatak-watak, pagkabigo at pagkagulo sa ating buhay. Kaya nga sabi sa Kawikaan 16-18, ang kapalaluan ay nauuna sa pagkasira at ang mapagmataas na espiritu bago ang pagbagsak. Hindi ibig sabihin nito na bawal mangarap at magtagumpay, kundi dapat nating tandaan na ang tagumpay na walang Diyos ay walang tunay na halaga. Kaya paano natin masisiguradong hindi tayo gumagawa ng ating sariling tore ng Babel? Una, tiyakin nating ang ating mga plano ay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa halip na piliting maging tanyag, dapat nating hanapin ang kaharian ng Diyos. Mateo 6:33. Pangalawa, huwag tayong umasa sa sarili nating lakas, kundi sa biyaya at gabay ng Diyos. At pangatlo, manatili tayong mapagpakumbaba dahil kahit na anong tagumpay natin sa mundo, ito ay pansamantala lamang. Marami sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa kasaysayan ay bumagsak dahil walang sino man ang makapipilit sa Diyos na sundin ang kanilang kagustuhan. Kaya kung ikaw ay may mga pangarap, ilapit mo ito sa Diyos, sapagkat Siya lamang ang makapagbibigay ng tunay na tagumpay. Ang kwento ng Tore ng Babel ay isang paalala na hindi sa taas ng naabot ng tao nasusukat ang kanyang halaga, kundi sa lalim ng kanyang relasyon sa Diyos. Kung ang ating buhay ay puno ng ambisyon, ngunit walang pananampalataya, ito ay walang saysay. Ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa yaman, kapangyarihan o katanyagan, kundi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sinabi ni Jesucristo sa Mateo 23:12, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Kaya't sa halip na magtayo ng sariling tore, tayo nawa ay magtayo ng ating pananampalataya kay Kristo. Ngunit paano naman ang isa pang misteryosong lugar sa Biblia, ang bundok Sinai? Totoo nga bang dito ibinigay ang 10 utos? Isa sa pinakamahalagang pangyayari sa Biblia ay ang pagtanggap ni Moises ng 10 utos mula sa Diyos sa bundok Sinai. Ang sandaling ito ay hindi lang isang makasaysayang tagpo, kundi isang tipan, isang banal na kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ngunit ang malaking tanong ay, saan eksaktong matatagpuan ang bundok Sinai? Ayon sa tradisyon, ito ay sa Jabal Musa, isang bundok sa Sinai Peninsula ng Egypt, at sa loob ng maraming siglo, ito ang kinikilala bilang tunay na lokasyon. Ngunit may mga teorya na nagsasabing hindi ito ang tamang lugar. Ang ilan ay tumuturo sa Jabal al-Lawz sa Saudi Arabia, isang bundok na may itim na tuktok na ayon sa ilang mga mananaliksik, maaaring resulta ng banal na apoy ng Diyos. Ngunit bakit mahalaga ang pag-alam sa tunay na lokasyon ng bundok Sinai? Ang tunay na halaga ng bundok Sinai ay hindi lamang sa kung saan ito matatagpuan, kundi sa kung ano ang nangyari doon. Sa Exodo 19, makikita natin ang isang napakagandang eksena, isang bundok na nilukuban ng usok, apoy at kulog habang bumababa ang kaluwalhatian ng Diyos. Isipin mo ang eksenang ito, isang napakalakas na pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos, isang direktang pakikipag-usap sa kanyang bayan. Ito rin ang unang pagkakataon kung saan binigyan ng malinaw na batas ang mga tao, isang banal na gabay upang sila ay mabuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoon. Ngunit bakit kailangang personal na ibigay ng Diyos ang 10 utos kay Moises?
Dahil nais ng Diyos na maunawaan ng kanyang bayan na ang pagsunod sa kanyang utos ay hindi isang pagpipilian, kundi isang responsibilidad ng mga naniniwala sa Kanya. Ang 10 utos ay hindi lamang simpleng batas. Ito ay pundasyon ng moralidad at pananampalataya. Sa pamamagitan ng mga utos na ito, itinuro ng Diyos ang tamang paraan ng pamumuhay. Pag-ibig sa Diyos, katapatan, paggalang sa magulang, pagiging matapat sa kapwa, at pamumuhay ng may kabanalan. Ngunit bakit napakaraming tao ngayon ang lumalabag sa mga utos na ito? Dahil ang puso ng tao ay patuloy na naghahanap ng sariling daan, madalas na hindi sumusunod sa mga panuntunan ng Diyos. Kaya nga sinabi sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit sa kabila nito, hindi kailanman tumigil ang Diyos sa paggabay sa kanyang bayan. Ang 10 utos ay nananatili pa rin bilang isang paalala kung paano tayo mamumuhay bilang tunay na tagasunod ni Kristo. Kung tama ang teoryang ang tunay na bundok Sinai ay nasa Saudi Arabia, maaari itong magbago ng maraming bagay sa larangan ng biblical archaeology. May mga natagpo ang ebidensya na ang Jabal al-Lawz ay may sinaunang inskripsyon, bato na parang altar, at ang misteryosong itim na tuktok na ayon sa ilan ay maaring sunog mula sa presensya ng Diyos. Gayunpaman, anuman ang tunay na lokasyon, ang espiritual na aral ang pinakamahalagang dapat nating tandaan. Ang Sinai ay simbolo ng ating pagsunod sa Diyos. Hindi mahalaga kung gaano kalayo ang ating narating sa buhay. Kung wala tayong gabay mula sa Diyos, mawawala tayo. Sinabi ni Hesukristo sa Juan 14:15, kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Bedi kaya kung nais nating makita ang tunay na bundok Sinai, dapat natin itong hanapin sa ating puso sa pamamagitan ng pagsunod at pananampalataya. Ngunit ang mga himala sa Biblia ay hindi natatapos sa Sinai. May isa pang mahiwagang pangyayari na nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos, ang pagkakahati ng pulang dagat. Totoo nga bang nangyari ito at paano ito ipinaliliwanag ng agham? Isa sa pinakamalalaking himala sa Biblia ay ang paghahati ng pulang dagat, isang pangyayaring hindi lamang nagligtas sa mga Israelita, kundi nagpamalas din ng walang kapantay na kapangyarihan ng Diyos. Ayon sa Exodo 40:21-22, itinaas ni Moises ang kanyang tungkod at hinati ng Diyos ang tubig, kaya ang mga Israelita ay tumawid sa tuyong lupa, habang ang mga alon ay parang pader sa magkabilang panig. Ngunit totoo nga bang ito ay isang milagro o may posibleng paliwanag sa agham? May ilang eksperto ang nagsasabing ang terminong pulang dagat sa orihinal na Hebreo ay maaaring tumukoy sa dagat ng mga tambo, isang mababaw na anyong tubig sa delta ng Nile, kaya't maaaring nagkaroon ng natural na paliwanag. Ngunit anuman ang posibleng eksplanasyon, ang nangyari ay isang himala, isang kilos ng Diyos upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at proteksyon sa kanyang bayan. May ilang teorya na sinubukang ipaliwanag kung paano maaaring nangyari ang paghahati ng pulang dagat. Una ay ang tinatawag na wind set-down theory, kung saan isang napakalakas na hanging silangan ang maaaring nagtulak sa tubig palayo, pansamantalang lumilikha ng isang tuyong daanan. May mga eksperimento sa agham na nagpapakita na posible itong mangyari sa tamang kondisyon ng hangin at tubig. Ang isa pang teorya ay may kinalaman sa isang malakas na lindol o pagsabog ng bulkan sa Santorini, Greece, na maaring nagdulot ng isang tsunami na unang hinigop ang tubig bago bumalik ito ng may matinding puwersa, katulad ng kung paano lumubog ang hukbo ng Paraon. Ngunit gaano man karaming teorya ang ipakita, hindi nito binabago ang katotohanan ito ay isang himala ng Diyos. Sapagkat anuman ang instrumento, hangin, tubig o lindol, ang tunay na dahilan ng paghahati ng dagat ay ang kapangyarihan ng Panginoon.
Ngunit bakit kailangan pang hatiin ng Diyos ang dagat? Bakit hindi na lang agad naglaho ang mga sundalo ng Paraon? Dahil nais ng Diyos na ipakita na siya ang may ganap na kontrol sa lahat ng bagay, sa kalikasan, panahon at maging sa kapalaran ng tao. Ang pulang dagat ay isang larawan ng ating pananampalataya. Madalas tayo ay nahaharap sa tila imposibleng sitwasyon kung saan ang ating nakaraan ay humahabol sa atin tulad ng mga sundalo ni Paraon at sa harapan natin ay isang malaking dagat ng pagsubok. Ngunit kapag nanalig tayo sa Diyos, kaya niyang gumawa ng daan kung saan walang daan. Sabi sa Isaiah 43:16, gumagawa ang Panginoon ng daan sa gitna ng dagat, ng landas sa gitna ng malalaking tubig. Kapag tayo ay nasa sitwasyong tila, wala ng pag-asa, alalahanin natin ang himala ng pulang dagat na walang imposible sa Diyos. Maraming tao ang dumaraan sa sariling pulang dagat, mga matitinding pagsubok, takot at kawalan ng pag-asa. Ngunit ang mensahe ng kwentong ito ay malinaw. Kung kasama mo ang Diyos, may daan kahit saan wala kang nakikita. Hindi niya palaging aalisin ang dagat sa harapan mo, pero hahatian niya ito para makalakad ka ng ligtas. Kung na ngayon ikaw ay nasa isang mahirap na sitwasyon, isang bagay ang dapat mong tandaan, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Katulad ng mga Israelita, marahil pakiramdam mo ay wala ka ng matakasan, ngunit kung mananalig ka, bubuksan ng Diyos ang daan para sa iyo. Ang kailangan lang ay pananampalataya. Ang himala ay nangyayari hindi sa ating oras, kundi sa tamang panahon ng Diyos. Ang pulang dagat ay isang patunay na ang Diyos ay tapat at makapangyarihan, na hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga hinirang. Kung nakayanan niyang hatiin ang dagat noon, ano pa kaya ang hindi niya kayang gawin sa buhay mo? Ang Diyos na nagligtas sa Israel ay ang Diyos na nagliligtas sa atin ngayon. Ngunit ano nga ba ang kahulugan ng lahat ng ito sa ating panahon? Paano natin maunawaan ang kahalagahan ng mga banal na lugar sa Biblia sa ating buhay ngayon? Ang mga misteryosong lugar sa Biblia ay hindi lang tungkol sa nakaraan. Ang mga ito ay may malalim na epekto sa ating pananampalataya at kultura hanggang sa kasalukuyan. Ang Hardin ng Eden ay paalala ng orihinal na plano ng Diyos para sa tao, isang buhay ng kabanalan at pakikisama sa Kanya. Ang Tore ng Babel ay isang babala tungkol sa pride ng tao at kung paano nagkakawatak-watak ang sangkatauhan kapag sinusubukan nitong abutin ang kaluwalhatian ng Diyos ng walang pagsunod. Ang bundok Sinai ay isang paalala na ang salita ng Diyos ay hindi maaaring baliwalain. Ito ang pundasyon ng ating buhay espiritual. At ang pulang dagat ay patunay na walang imposible sa Panginoon, na siya ay may kapangyarihang buksan ang mga daan ng tagumpay sa gitna ng ating pagsubok. Ngunit ngayon, nais kong itanong sa iyo, alin sa mga lugar na ito ang pinakanakaapekto sa iyong pananampalataya? Sa iyong buhay, naranasan mo na bang dumaan sa isang sitwasyon kung saan parang may pulang dagat na humaharang sa iyong daan? O baka naman minsan mo nang tinanong ang iyong sarili kung sinusubukan mong itayo ang isang tore ng Babel sa pamamagitan ng pagsunod sa sariling plano imbes na sa plano ng Diyos? Ibahagi mo sa amin ang iyong opinyon at karanasan sa mga komento. Nais kong marinig kung paano kumilos ang Diyos sa iyong buhay. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel, i-activate ang notifications, at i-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Marami pa tayong tatalakayin na magpapalalim sa iyong pananampalataya, kaya siguraduhin mong hindi mo mamimiss ang susunod na episode. At kung gusto mong malaman ang iba pang mga nakatagong katotohanan sa Biblia, panoorin mo ang susunod na video na lalabas sa iyong screen ngayon. Ako si Marco, at hanggang sa muli, pagpalain ka ng Diyos.